Nandito tayo sa tinatawag na sede vacante. Matapos ideklara na ang Santo Papa Pope Francis ay pumanaw na. Sede vacante. Wala na nakaupo sa upuan ng Papa. Bukas, nakatakdang ilibing na ang Santo Papa sa Basilica ni Santa Maria Maggiore. Pero alam nyo ba na hindi pa man naganap ang Papal Conclave, may mga Pilipino na ang Santo Papa sa Pilipinas. Sino ba itong mga Pilipinong Santo Papa? Kilalanin. Ito, Cebuano na Pilipinong Santo Papa. At Divine Master daw siya, Divine Master Ginito Yabo. Yung isa naman ay siya daw ang Pope Michael Disikan. Kilalanin itong dalawang Pilipinong Papa. Samahan ninyo ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome at maraming salamat sa mga kaparian, madre, bispo, mga kapatid natin na padala ng message, greeting sa kaarawan ko ngayong araw na ito, no? Piyesta ni Saint Mark the Evangelist, April 25, at kasabay ko palang birthday si Pastor Apollo Kibuloy. April 25 din yan, si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya happy birthday Pastor Apollo Kibuloy, ha? Pareho pala tayo. So maraming salamat sa mga naghayag ng greetings at marami ding salamat sa naghayag ng condolence sa pagpanaw ng Papa ng Mrs. ko, si Sarah. Pumanaw kahapon ang kaniyang Papa. So, mga kapatid, nandito tayo sa interregnum, nandito tayo sa sede vacante. No? At matapos na ang tradisyonal na seremonyang paggiba sa singsing ng Santo Papa, palatandaan na ganap nang natapos ang kaniyang papacy at yung pagsarado sa kanyang papal apartment. Bukas, mga kapatid, ang nakatakdang libing ni Pope Francis. Nagluluksa ang simbahan sa buong mundo, simbahang Katoliko, kaugnay sa pagkamatay ni Pope Francis. Pero di magtapos dyan dahil magsagawa ang College of Cardinals sa isagawang Papal Conclave, at ito'y historical ngayon, mga kapatid, sa ika-51 na taon sa mundong ito sa domestic church. Ako, meron akong 6 na Santo Papang gumagabay sa simbahan noon sa panahon ni Pope Saint Paul VI, Pope John Paul I, Pope John Paul II, si Pope Benedict XVI, si Pope Francis, at kung sino man ang mapili sa pagka-papa matapos ang isasagawang Papal Conclave, yun ang magiging ika-6 na papa sa mula ng
naglakbay ako sa mundong ito. Okay. Kilalanin may mga Pilipinong papa daw. Di nakasali pala dito. Sa Osamis, meron din. Maraming salamat po, kapatid naman ni Paulino, sa KSA, Rita Reyes, si Jocelyn Pagoforo, Estrella. Maraming salamat po, no, sa inyo. Say, bago tayo papasok sa punto por punto, kilalanin itong Pope Michael Disikan. Ito po mga kapatid, sa Maynila ito, no? Pilipinong nagpakilalang papa, Pope Michael Disikan daw siya. No? So, at ang kanilang sikta ay parang SSPX din dahil tradisyonal. So kung si Gregorio Aglipay na nagtatag noong 1902 hanggang obispo lang, hanggang bishop lang siya, Bishop Maximo ng Pilipinista, ito, Santo Papa talaga. No? At ang dala niyang pangalan ay Pope Michael Disikan. Ibig sabihin, meron na silang the first. At ito ang ritual sa pag-inaugurasyon niya sa kaniyang pagka-Papa Pope Michael Disikan. No? Sa Maynila yan. Pero dito sa Mindanao, meron ding nagpakilalang papa, pero ang kaniyang pinakilala, Divine Master Pope. Si Ginito Yabo. Taga Dipulog lang ito, Cebuano. Dinhi sa balaang syudad. Pero may nauna pa ni Ginito Yabo. Ito, Divine Master Pope daw siya. Nagtatag din siya ng kanyang sikta, mga kapatid. Hindi yan, sabi ni Rita Reyes, Catholic ba sila? Hindi, pirated. Kaya di lahat na nagpakilalang Santo Papa ay Katoliko na. No? Okay. Anong dalawang Pilipinong Santo Papa? Di pa nga nagsimula ang conclave sa mga cardinals. Ayusin vlog mo dahil misleading. Itong tinatalakay natin, ang nagpakilala, kaya pakinggan mo mabuti, no? Dalawang Pilipinong Santo Papa, ito'y matagal na silang nagpakilalang Santo Papa, ngunit pirated. So, yon, si Michael Disikan, etong si Yabo, pero mayroon pang pangatlo na nagsimula sa Lopisaina, Misamis Occidental at lumipat. Lumipat dito sa Osamis City. Traditional, ngunit meron lang silang mga anting-anting. May libreto sila, no? Ang pangalan ng kanilang iglesia ay Iglesia sa Diyos Espiritu Santo. At ang kanilang unang Santo Papa ay si Milgar, dating sakristan ng pari ng Simbahang Katoliko. Sakristan ng pari ng Simbahang Katoliko, nagtatag ng kaniyang sikta at may mga anting-anting sila, may mga libreto sila na mga Latin daw. Yon, lumipat sila na parang Vatican nila nasa Maningkol, Osamis City. Wala na si Felix Milgar, pinalitan sa kaniyang anak na may mga obispo din siya. May mga pari din siya. Meron silang Santo Papa. No? At yung Santo Papa nila,
Of course, tulad sa iba, kung nagsilatawan ngayon ang mga pirated na sikta, ganon din. Nagsilitawan din ang mga pirated na nag-claim na Santo Papa. So, dito sa Pilipinas, una, merong si Gineto Yabo, sa Dipulog yan. Ito, nakita ninyo, Cebuano. Ay nahanap mo na sa Israel. Wala naman na sa Israel. Pagbuwan ni Kristo, lingon si Kristo, walay usa sa kasubuan nga pagalaktawan hanto ng tanan nga tuman. Sa 5:17 ngadto sa 18 na yung si Kristo, ayaw ka mo pagdahom. Si Cebuano na, ito siya, Cebuano. Si Gineto Yabo, nagpakilalang Divine Master. Kaya nga mga kapatid, hindi lahat na nagpakilalang Papa ay tunay. Hindi lahat na mga sikta na lumabas ngayon ay tunay na sikta. Bakit? Dahil mula pa noon, meron ng babala ang ating mga apostol na lalabas talaga ang mga antikristo. Sino ba itong mga antikristo? Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19. Ito po, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig. At darating na ang Antikristo. Kahit ngayon, ay marami ng Antikristo, kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung kabilang sila sa atin, mananatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. So, kaya mag-ingat kayo mga kapatid. At makakita lang ang iba kasi na nakasuot ng abito at parang pare, parang obispo, parang papa, yon, daliding umanib sa naturang sikta. So, yung iba din mga kapatid, nakakita lang na ang pangalan ay Iglesia ng Diyos Espiritu Santo, Iglesia ng Diyos Haligi at Suhay ng Katotohanan. Yung iba ay nakapangalan na Iglesia ni Cristo sa English Church of Christ. Yon, umanib agad. Pero may babala na ang ating Panginoon Jesucristo noon pa man. Anong babala ng ating Panginoon Jesucristo? San Mateo 24:24, sa kaniyang pangalan, daming lilitaw na mga bulaang mga ngaral at daming madaya. So, ngayon, kung may babala si San Juan sa unang Juan 2:18-19 na ang mga antikristo ay galing lang sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi talaga kasama natin. Ano ba ang palatandaan ng Antikristo? Napakalinaw po ang sabi sa Biblia, mga kapatid, ni San Juan sa Revelation chapter 13 verse 18. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast. For it is man's number, his number is 666. Yung Seventh-day Adventist na certified talagang Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, na tatag ni Felix Manalo, yung grupo ng Saksi ni Jehovah, na kapwa mga certified na nagpakakalat ng mga fake news, mga kapatid. Ang kanilang interpretasyon nitong Revelation chapter 13 verse 18 na Antichrist ay ang Santo Papa. Pero maling-mali sila, mga
kapatid. Dahil ang Antichrist na Antikristo na nauna nang nabasa natin sa unang Juan, sila'y humihiwalay sa atin. Sino bang humihiwalay sa atin? Galing sila sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila hindi kasama natin. At alam nyo naman mga mahal na kapatid na ang lahat ng mga siktang tatag lamang ng tao, alam nyo naman na yan, na sila'y walang real presence of Christ na nasa atin sa sakramento ng banal na misa. At ano ang palatandaan daw sa unang Juan 2:18-19 na Antikristo? Sila'y umalis. Ano ang tatak sa Revelation 13:18? 666. At ano ang sabi ni San Juan sa palatandaan sa mga Antikristo? Juan Kapitulo 6, versikulo 66. Eto, idineklara ng ating Panginoon Jesucristo sa San Juan Kapitulo 6:53 na sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. So, yun ang tinatawag na real presence of Christ na nasa simbahang Katoliko, palatandaan sa sinabi ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo 28:19-20 na ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Pero, kung pansinin ninyo, Juan Kapitulo 6, versikulo 66, eto, makita natin, mula nooy, marami sa kanyang mga alagad ang tumatalikod at hindi sumama sa kanya. So, Juan Kapitulo 6, versikulo 66, abay, numero talaga yan ng mga bulaang propeta o Antikristo, mga kapatid. So, mapansin ninyo, may Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, Saksi ni Jehovah, Islam, wala silang banal na misa. Yung iba na merong Santo Papa, pero pirated lang. Yung iba may mga obispo, pero pirated lang. Meron silang isinagawang misa, pero pirated din. Dahil wala silang tinatawag na apostolic succession. Kaya para sa mga nagsubaybay sa atin ngayon, at natangay nitong grupo na tinatawag na mga pirated na sekta, so, kayo mga kapatid, alin ba ang pipiliin ninyo? Yung mga siktang nanggagaya lang? Bakit nanggagaya? Dahil sa cash sunduan? Ano sabi ni San Pedro? 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 3. Sa kanilang kasakaman ay makikinabang sila dahil sa inyong mga salapi. Sa pamamagitan ng gawa-gawang salita, ang hatol sa kanila mula pa noon ay hindi magtatagal at ang kanilang pagkalipol ay hindi matutulog. See? So, kaya napansin ninyo na yung mga iba't ibang sikta, ay nabasa ko pala, welcome, Joey Boy Alarcio, Tampered Talimbong. Ito pa lang, nangangamoy ng Iglesia ni Manalo. Iglesyang Manalo. Ay, palaging sumisigaw na tampered, pero umanib naman sa tampered na sikta. Ano ba yan? Ba't umanib kayo sa tampered na sikta? Pagkatapos, hindi lang yan. Kung sila'y umanib sa tampered na sikta, nagpakalat pa rin. Anong pinakalat? Yung fake na pare, pinakalat kahit na sa kanilang TV.
sa lokal ng Camarin Distrito ng Caloocan North, kabilang sa mga dumalo at nag-anyaya ng mga panauhin ang isang dating paring Katoliko. 14 na taong naging pari at nagsilbing parish priest ng Epiphany of the Lord Parish sa Camarin, Caloocan City si Florito Martinez. Mula sa angkan ng mga pari, mahigit 1 dekada rin siyang naging aktibo sa kanyang pangangaral sa kanilang simbahan. Oh, yan. Napansin niyo mga kapatid, pare, pero naglabas na ng opisyal na pahayag na hindi iyon pare. Hindi iyon pare, kundi iyon ay tinatawag na liminister at pare sa ibang sikta pala. Kaya mag-ingat talaga sa mga nagpapakalat. At di ba? Ang grupo mismo ng INC, pinakita na natin dito ang kanilang mga pinagchap-chap na mga aklat. Pagkatapos, eto, masaklap. Oh, mga ngaral ninyo. Si Cesar Senita, ito. Talagang dinikitan ko raw ito. Bueno, bubuksan natin Titingnan natin yung Apokalipsis 13:18. Tingnan natin kung may dikit. Ayan. Ito po ang lugar na yun. Ito po. Ito po. Ayan po yun. Oh, so? Ayan po yun. Kung may dikit talaga man yan, hindi ako ang may gawa. Defensor Katoliko nun, si Mr. Rolly Tesorero, siguro. O di kaya, baka si Monsignor Abriol din. Kasi si Abriol noon buhay pa. Inyo, talibo. Talibugok. Oh, see? Nagalit na galit siya dahil ang galit na galit siya dahil nabisto. No? Oh, sandali, may nabasa ako dito. Yung mga Hudyo po, Father, naghihintay pa rin sila sa Misaya. Malamang, Antichrist, hinihintay nila kasi hindi nila ma-recognize si Jesus. O na, hindi po ako pare, lalo nang hindi ako madre. Lay po ako, Oh, so, yan ang masasagot ko. Okay. Tuloy natin mga kapatid, no? Tuloy natin. So, kahit pa yung grupo, ito ang ginagamit ng INC na aklat Katoliko. Pero palaging nagsasabing tampered, pero sila ang mahilig mag-tampered. Bakit? Pansinin ninyo. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat. Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Narinig ho ninyo, binasa lang ho natin ng aklat ng Iglesia Katolika. Yun, binasa lang daw nila ang aklat ng Simbahang Katolika. Pero ang tanong, dahil binasa nila ang naturang... Talagang dinikitan ko raw. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagit. Ito, imagine, nakaabot sila sa mataas na pahina, samantalang ang aklat na ito'y hanggang pahina 18 lang. Pagkatapos, sa matagal na nilang ginagawa ito, at pag mabisto at mabuking at maipit sa debate, yon ang sasabihin nila, dinaya sila. Tingnan niyo mga kapatid, hanggang 18 lang. Hanggang 18 lang. Pagkatapos, ang binasa ng ministro. Sa aklat po nila na pinamagatang ang aking Birhing Mariang tagapamagitan, sa pahina 63 ay ganito naman ang nakasulat.
Mahabag ka, inako, dito sa iyo na nagnanasang ikaw ay sambahin, igalang at purihin ng buong pag-ibig sa lahat ng bagay, sapagkat Diyos kang maawain at makapangyarihan sa lahat. Okay, yon. Kaya lilinawin natin yung nagkomento na misleading daw ang ating channel. Question mark yan. May dalawa ng Pilipinong Santo Papa, kilalanin sila. Oh. So kaya kinikilala, dalawang Pilipinong Papa, pero pirated. No. Kaya nga, binanggit natin, nasa CD Vacante tayo ngayon. Di ba nagsimula ang tinatawag na Papal Conclave. Pero kahit di pa nagsimula dahil bukas nakatagdang ilibing na si Pope Francis. Bukas nakatutok ang buong mundo para sa paglibing. Pero ito, napakilala itong Santo Papa. Pope Michael daw, disikan at tradisyonal din. Ito din sa Dipulog. Nagpakilala din na Santo Papa. Pagkatapos, meron pa dito sa Osamis, si Felix Milgar. Sandali, may nabasa ko, Maria. Saan po ba nila kinuha yung binasa nila, Bro Windel? Layo kasi ng page. Yon. Kaya mag-ingat talaga. Dahil may mga aklat, hindi lang yan. Yung aklat na talagang may mabasa pero iniba pagbasa ni naalala niyo yan? Iniba talaga pagbasa ni, hanapin ko ni Ramel Parba. Hanapin ko muna yung iniba nila pagbasa. Sandali, hanapin ko muna. Grabe talaga ito sila. Grabe ito sila. Ini mo pagbasa? Sandali, asan ba yun? Inanap ko muna. Yung, parang nandito. Hindi pa. So, hindi, inanap ko yung sandali, na-delete ko na pala. Yon. Pero, palagi nilang inulit-ulit na ang simbahang Katoliko at tayo'y nagtampered, sila naman ang nagpatunay. Anong patunay nila? Na ang simbahang Katoliko ay siyang unang iglesia ni Kristo. Sila mismo ang nagpatunay niyan. Ang Iglesia Katolika, siya ang tunay na iglesia ni Kristo. Saan ba yan? Sandali. Ito, Katolikong aklat na ginagamit. Sandali. Ito pala. Dahil sinabi ko raw na sa pasimula ang Iglesia Katolika Apostolika Romana
ay ang Iglesia ni Cristo. Wala pong kontra dyan. Talaga pong sinabi ko yan, na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, yan ay napatatag. Ang kahulugan po niyan ay hindi pasimula ng organisasyon, kundi yan po sa pasimula ay Iglesia ni Cristo at yan po ay nagbuhat pa sa panahon ng pang-apostol. Jose, mismo na ang mga ngaral ng INC. Sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Cristo, nagmula pa sa mga apostol. Dagdag pa ito. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. At binanatan tayo, hindi lang sa tinatawag na Iglesia ni Cristo ang tatag ni Felix Manalo, lalo na sa Seventh-day Adventist. Kapwa ito silang nagpakalat ng mga fake news. Inaamin, halimbawa, ni Pastor Cesar Dizon ng Seventh-day Adventist na sila lang ang naglagay sa tiara ng Santo Papa na Vicarious Filii. At pagkatapos, kinopya naman ng INC, kinopya din kahit na sa grupo nila ni Soriano. May isang evangelist pumunta sa Roma, sa Vatican. Nakita nila doon yung tiara, yung korona ng Pope. At sa korona ng Pope, pinicturan niya ito. Ang picture, bit-bit niya pa uwi. Nakita ng isa sa mga artists. Ang ginawa ng artist, doon sa korona ng Pope, tiara ang tawag, ang ginawa niya, nilagyan niya ng Vicarious Filii para lang ma-illustrate. Wala doon sa tiara. Pero dinagdagan niya ng word na Vicarious Filii. Ngayon, ito pong picture na ito, nilagay sa query column. Question and answer ito sa Mystery Magazine. Ang tanong, meron bang original picture sa tiara ng Pope na merong Vicarious Filii? Ang sagot po ng Ministry Magazine, meron ipinadala na ang term na ginamit nga nila ay dubious picture of tiara. Bakit dubious, kapatid? Ang kwento ganito. Years ago, merong isang evangelist nag-secure ng pictures of tiaras of the Pope. Ang ginawa ng artist nito, number 4, inattempt niya, ginawa talaga niya. Nag-re-illustrate siya. Yun ang purpose niya. Na mayroong pangalang Vicarious Filii. Just for illustration. Pero sa pag-illustrate niya, di nagustuhan ng General Conference o ng magazine. Kasi ang picture altered. Anong ibig sabihin ng altered? Dinagdagan. Hindi na yung original. Nabago ngayon. Sinadmit niya ito. Ang ginawa ng magazine, ng Ministry Magazine, I would say, nagkaroon sila ng personal examination sa tiara, picture. Kanilang dinesisyonan, failed ito. Hindi karapat-dapat. Bakit? To disclose sa picture na may Vicarious Filii. Kasi wala naman talaga sa picture. Na ngayon, hindi natin yan inilalayo, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po natin yan itinatanggi. Ayan. Si Pastor Cesar Dizon, grabe din ito magtuligsa sa pananampalatayang Katoliko. Kung maalala ninyo, kahit pa Peking Obispo, pinakilala niya na obispo ng Simbahang Katoliko. Naalala niyo yan? Peking Obispo, pinakilalang obispo ng Simbahang Katoliko. So, inamin mismo ng pastor na ito na sila lang pala ang naglagay yung mga ngaral nila, evangelist nila,
na hindi tinanggap daw sa Ministry Magazine. Ang tanong, bakit patuloy na ginagamit sa propaganda, lalo na ni Pastor Dison ng Seventh-day Adventist? Kung maalala ninyo, nabuking na siya yung paggamit niya sa Peking Bishop. Balikan natin ha. Grabe talaga itong mga sulpot na to. Ipapakita ko sa inyo, para po kayo na mismo, kasi sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, ang kardinal mismo o bishop ay naghamon sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Tulungan lang daw siyang maghanap from the Bible and Bible alone na nagsasabi ang linggo ay dapat ipangilin. Magbibigay siya ng premyo sa iyo ng $1,000. Paki-play, please. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." Baka sabihin ninyong naninira lang ako, o kaya sabihin nyo gawa-gawa ko lang. Ayun, bishop ng Catholic Church na mismo ang nagsabi. Yan, bishop ng Catholic Church mismo ang nagsabi daw. Now, nabuking siya dahil nadiskubre natin na hindi yon tunay na obispo. Yun po'y isang aktor na pinasuot nila ng abito ng obispo at pinakilalang obispo. Ngayon nang nabuking, anong palusot ni Dison? Hindi daw pinakilalang bishop. Sabi ni Mr. Talibong, ipinakilala ko raw na yung bishop na nagsasalita ay ipinakilala ni Mr. Dison. Mr. Talibong, hindi ko pinakilala na yung tumayo doon na aktor, yun talaga ang bishop. Ang tinutukoy kong ipinakikilala ko doon ay yun pong sinabi ni Enright na isang priest din po doon na kung saan siya mismo naghamon. Oh, yan. Oh, kaya nagkawindang-windang na ang kanyang paliwanag dito. Kung paano niya lulutsan. Dahil yung pagsabi daw niya na bishop, walang pagkakaiba daw umano yun sa aswang-aswangan. Sinabi dito, Vincent G. Morton, actor, Los Angeles. Kasi sa Los Angeles po ito nangyari. Sa LA. Dito po sa California. Then, dressed in the robes of a bishop. So, ibig sabihin talagang aware ang mga tao na hindi sa bishop, kundi nagdamit bishop lang siya. Wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na may mga pelikulang aswang-aswangan, hindi talaga aswang, kundi nagdamit lang aswang kasi may action lang ginagawa. Ayun. Walang pagkakaiba itong taktika nila sa aswang-aswangan daw, mga kapatid. No? Yan, nagkawindang-windang na. Pero malinaw yung sinabi niya. Di ba? Napakalinaw yung sinabi niya. O, bishop na ninyo mismo. Kaya sabi ko, ba't di mo pinakilala na aktor yon na nagsuot lang? Anong panlusot niya niyan? Ngayon, ang sabi niya, dapat sinabi ni Dison na ito ay binihisan lang o nagbihis lang siya, tapos aktor. Ganon sana. Ito ang sabi ni Talibong. Hindi. Mr. Talibong, kung may nakalagay dyan, no entry. Walang taong nakatayo. No entry. Papasok ka pa rin ba? Kung walang taong nagsabing, oy, no entry to ha? Hulihin ka ng pulis. Kung halimbawa, ito nga naman ay one way lang. O, ikalawa, high voltage, do not enter.
Palibasa yung walang tao nagsabi sa yung high voltage to, do not enter. Enter ka pa rin, ayaw mo makinig kahit nabasa mo ng placard. Makurinti ka, patay kang bata ka. Yan. Naunawaan nyo ba ang palusot ni Mr. Dizon diyan? Naunawaan nyo ba? Kung bakit pinakilala niyang obispo, bakit hindi niya pinakilala na aktor nagdamit, umabot siya sa punto, no entry. Ang hirap talaga mga kapatid. Pag manindigan ka sa mali, di ba? No entry ang resulta, high voltage, sino ang nakuryente ngayon? Okay? Kaya, pag-aralan ang ating pananampalataya. Isabuhay ang ating pananampalataya dahil pinagtulong-tulungan na tayo nitong mga siktang tatag lamang ng tao. To make His message known is our responsibility. So here we are.